Wala na bang atrasan tong pag-alis mo, Jenny? Tanong kay Jenny ng kaibigang si Mira nang makita sila ng hapong yun sa coffee shop sa isang mall malapit sa bahay ng dalaga. Nakahanda na mga papeles ko, Mira. Sagot ni Jenny sa kaibigan. Sa susunod na buwan na nakatakdang alis ni Jenny papunta sa UK, kung saan siya magtatrabaho bilang isang nurse. Naalala ko pa yung sinabi mo last year na wala ka ng balak mag-abroad. Pero ito ka ngayon, aalis na rin. Ani Mira sa kanya bago sumimsi mula sa iniinom nitong iced coffee. Last year yon, Mira. Nung kami pa ni Carlo. Ngayong naghiwalay na kami, wala nang dahilan para manatili ako dito sa bansa at magtiis sa maliit na sweldo. Sagot ni Jenny sa kaibigan. Plano sana ni Jenny na agad na mag-abroad pagkatapos niyang makapasa sa board exam at maging lisensyadong nurse. Subalit na bago ang plano niya nang makilala niya si Carlo at maging kasintahan ng binata. Parehong ayaw nila ng lalaki na malayo sa isa't isa kaya pinili ni Jenny na manatili sa bansa at dito magtrabaho. Subalit ngayong hiwalay na sila ng binata, ay nagdesisyon si Jenny na ituloy ang naudot na planong pag-a-abroad. Ang kapal din ng mukha ng Carlo na yun Pagkatapos mo siyang mahalin ng totoo at isakripisyo yung pangarap mo sa kanya, lolokohin ka lang walang ya. Litanya ng kaibigan habang dismayadong umiiling-iling. 5 buwan na ang nakalipas mula na makipaghiwalay si Jenny sa dating nobyo na si Carlo. 3 taon ang naging relasyon nila ng lalaki. Nakipaghiwalay si Jenny kay Carlo nang mahuli niya ang binata na kalandian ng sekretarya nito nang bisitahin niya ang lalaki sa opisina nito. Huwag na natin siyang pag-usapan, Mira. Ayoko nang maalalang ginawa sa akin ni Carlo. Ani Jenny sa kaibigan. Oh well, ngayong pupunta ka na sa London, I'm sure makakakilala ka ng poging Briton na ipapalit mo sa manlolokong yun. Ani Mira sa kanya. Umiling si Jenny sa kaibigan. Magtatrabaho lang ako doon, Mira. Wala akong balak makipagkilala sa kung sinong lalaki. Sagot niya sa kaharap. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Carlo, ayoko munang pumasok ulit sa isang relasyon. Anya pa sa kaibigan. Kahit na 5 buwan na ang nakalipas ay sariwa pa rin kay Jenny ang ginawa sa kanya ni Carlo. Bukod sa unang nobyo niya ang lalaki, minahal niya ito ng totoo. Hindi niya lubos akalain na lolokohin siya nito, kaya naman labis siyang nasaktan sa kinahantungan ng relasyon nila. Kung ganoon, ako na lang ang ihanap mo ng Briton, Jenny. Kapag may nakilala kang gwapo doon, ipakita mo ang picture ko at ibigay mo ang number ko. Nakangising wika ni Mira sa kanya. Natawa na lang si Jenny sa kaibigan. Matagal ng pangarap ni Mira na makapag-asawa ng Briton dahil may obsession ito sa mga lalaking may malalim na British accent. Yun nga lang, hindi makaalis ng bansa ang kaibigan dahil hindi nito magawang iwan ng ina na may sakit. Kaya naman umaasa lang ito sa mga dating app. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Mira bago sila naghiwalay na magkaibigan. Pagkatapos bumili ng cake na paborito ng kanyang ina, ay dumiretso si Jenny nang uwi sa bahay. Anak, tumawag ang tita Daisy mo. Tinatanong niya kung kailan ang flight mo. Wika kay Jenny ng inang si Gina nang abutan niya ito sa kusina. Kapatid ng ina ni Jenny ang kanyang tita Daisy. Nagkatrabaho ito sa London bilang isang hairdresser. Sa tiyahin niya balak na tumira pagdating ni Jenny sa naturang bansa. Sige, kukontakin ko po si tita Daisy mamaya ma. Ani Jenny sa ina pagkatapos na iabot dito ang binili niyang cake. Sigurado ka na ba talaga dyan sa pag-alis mo, anak? Kung ako masusunod, ayaw ko namang umalis ka pa. Maayos naman ang buhay natin dati, Jenny. Wika sa kanya ng ina. Hindi mayaman ang pamilya ni Jenny, subalit hindi rin naman sila masyadong hirap sa buhay. Isang electrician ng kanyang ama habang principal sa isang public school ang ina. Pangalawa si Jenny sa 3 magkakapatid. Isang CPA ang kuya niyang si Eman, habang ang bunso nilang si Georgia ay nasa huling taon na sa kolehiyo. Huwag ka mag-alala ma, hindi ako magtatagal sa UK. Mag-iipon lang ako ng pangnegosyo tapos uuwi na rin ako. Ani Jenny sa ina. Nako, sinasabi mo lang yan ngayon. Baka kapag nakakilala ka ng Briton doon ay hindi ka na umuwi dito. Naka-ismid na wika ng ina. Ma, magtatrabaho ako roon at hindi maghahanap ng love life. Napapailing na sagot ni Jenny sa ina. Hindi mo masasabi ang takbo ng kapalaran, anak. Sagot ng ina bago ito nagsimulang hiwain ng cake na uwi niya. Sa halip na sumagot si Jenny sa sinabi ng ina, ay sinabayan na lang niya ito sa pagkain. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang araw ng flight ni Jenny.
Inihatid siya ng mga magulang at bunsong kapatid na si Georgia sa airport. Matapos ang halos 20 oras na biyahe kasama na ang layover, ay lumapag ang eroplanong sinasakay niya sa Heathrow Airport sa London. Pagdating doon ay sinalubong si Jenny ng kanyang tita Daisy. "Welcome to UK, Jenny!" Malaki ang ngiting bati kay Jenny ng tiyahin bago siya nito kinabig sa isang yakap. Sa kabila ng malalang jet lag ay nagawang ngumiti ni Jenny sa tiyahin. Mahigit 1 dekada na ang tita Daisy niya sa London. Kahit na mag-isa sa buhay ang tiyahin ay pinili nitong manirahan sa United Kingdom dahil ayon dito ay mas napamahal ito sa UK kaysa sa sariling bansa. Pagkatapos ng 1 linggong pag-a-adjust ni Jenny sa naturang bansa, ay nagsimula ang training ni Jenny sa ospital kung saan siya magtatrabaho. 1 linggo pa ang lumipas ay nagsimula na ang unang araw ni Jenny bilang isang A&R nurse sa naturang ospital. Katumbas iyon ng pagiging ER nurse sa Pilipinas. Sa una ay nahirapan si Jenny sa bagong environment, lalo pat napagtanto niyang mas demanding ang trabaho bilang nurse sa naturang bansa kaysa sa Pilipinas. Sa kabila niyon ay unti-unti rin namang nakapag-adjust si Jenny. Bukod sa mababait ang mga katrabaho niya, ay marami din siyang kasabayan na Pinoy nurses doon. "Can you be more careful? You're hurting me!" Pasigaw na reklamo kay Jenny ng pasyente na kasalukuyan niyang ginagamot sa emergency room. Isinugo dito roon dahil aksidenteng nabuhusan ng mainit na kape sa braso nito. "I'm already being careful, ma'am." Magalang na wika ni Jenny sa may edad na babae habang maingat na nililinis ang napasong braso nito. "Do it better, you stupid girl!" Sikmat sa kanya ng pasyente. "And stop answering me. Focus on your damn job. Stupid." Mariing pinagdikit ni Jenny ang mga labi para pigilan ng sariling sagutin ng pasyenteng kaharap. Hindi yun ang unang beses na naka-encounter si Jenny ng demanding at entitled na pasyente. Subalit yun ang unang pagkakataon na tila gustong humalagpos ng pagtitimpi niya. Bukod kasi sa mainit ang ulo ni Jenny dahil sa PMS, kanina pa siya naiinis sa naturang pasyente dahil simula pagdating nito sa emergency room ay puro reklamo na lumalabas sa bibig nito. Pagdating ng break ni Jenny sa trabaho ay sa kanya pinakawala ng kinikimkim na emosyon. Ang kapal ng mukha ng pasyenteng yun. Anong karapatan niyang tawagin akong tanga? Ni magulang ko hindi ako pinagsasalitaan ng masama. Kung hindi ko lang mahal ang trabaho ko, baka kanina ko pa siya tinusok ng syringe. Litanya ni Jenny habang nagpapahangin siya sa garden ng naturang ospital. Walang tao sa lugar na yon kapag ganoong oras, kaya doon niya piniling magpunta para maglitanya. Kung makapagsalita siya parang kasapi siya sa royal family. Pagpapatuloy ni Jenny habang mahinang sinisipa ang maliit na bato sa paanan niya. Nakakainis talaga. Napahinto si Jenny nang bigla niyang mapansin ang isang matangkad na bulto na nakatayo malapit sa kanya. Napatingin si Jenny sa lalaki at nakita niyang nasa kanya ang mga mata nito habang may kausap sa cellphone. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga nang mapagtanto na siguradong narinig nito ang mga sinabi niya. Bago pa man magtama ang mga mata nila, ay mabilis niyang binawi ang tingin. "Kalma, Jenny. Narinig ka ng Briton na yun pero siguradong hindi naman niya naintindihan ang sinabi mo." Wika ni Jenny sa sarili. Base sa itsura ng lalaki ay walang dudang isa itong Briton. Kakulay ng tsokolate ang maalong buhok nito. Gayon din ang malalim na pares ng mga mata nito. Sa katunayan, ito ang pinakagwapong Briton na nakita ni Jenny mula nang dumating siya sa London 5 buwan ang nakararaan. Mahinang tumikim si Jenny bago nagpa siyang pumihit pabalik sa loob ng ospital. Natigilan ng dalaga sa paghakbang nang mapansin na hanggang ngayon ay nasa kanya ang tingin ng lalaki. At may naaaliw ng ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. "Is there a problem?" Kunot na ang tanong ni Jenny sa lalaki. Hindi niya napigilan ng sariling pasadahan ng tingin ng lalaki. Sa ayos nito ay sigurado siyang hindi ito nagtatrabaho sa ospital na yon. Nakasimpleng polo shirt at pantalong maong lang ang lalaki. Sa kabala niyon ay lutang na lutang ang kagwapuhan nito. "I heard what you said, miss. You're badmouthing one of the patient." Nakaangat ang sulok ng mga labing wika kay Jenny ng lalaki. Bakas ang giliw sa mga mata nito. Napaawang ang mga labi ni Jenny sa sinabi ng lalaki. "No, I'm not." Pagkakaila ni Jenny sa kaharap. "You are. Narinig kita, miss." Sagot ng lalaki sa matatas na Tagalog na siyang nagpasinghap kay Jenny. "Pinoy ka?" Nabiglang tanong ni Jenny sa lalaki.
Half Pinoy. Nakangiting sagot ng lalaki bago ibinaba ang tingin sa bandang dibdib ng dalaga kung saan naroon ang name tag niya. Nice to meet you, Jenny. I'm Gideon. Pakilala nito sa kanya. Sa halip na tanggapin ang nakalahad na kamay ng lalaki ay nanatili lang nakatingin si Jenny sa mukha nito. Hindi siya makapaniwala na kalahating Pinoy ang gwapong lalaki at matatas pa itong magtagalog. Hey, nagulat ka ba na half Pinoy ako? Kaya ka ganyan kung makatingin sa akin? O masyado ka lang gagwapuhan sa akin, Nurse Jenny? Nakangising tanong ni Gideon sa dalaga. Sa sinabing yun ng kaharap ay natauhan si Jenny. Kumurap siya bago umismid sa lalaki. Ang yabang mo rin ah. Bakit naman ako matutulala sa'yo? Sanay ako makakita ng gwapo. Balik niya dito. So, are you saying na nagwapuhan ka nga sa akin? Nakaangat ang kilay at nakangisi pa rin tanong nito. Wala akong sinasabing ganyan. Sagot ni Jenny sa lalaki. Pinanliitan niya ito ng mga mata bago nilagpasan. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya ay narinig ng dalaga ang pangalan niya mula sa lalaki. Hey Jenny, I like you. Wika ni Gideon sa dalaga. Nanlalaki ang mga matang nilingon ni Jenny ang binata na nakangiti sa kanya. May boyfriend ka ba, Nurse Jenny? Tanong pa nito bago pa man siya makapag-react sa unang sinabi nito. Wala. Mabilis na sagot ni Jenny. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa binata. Then, pwede ba kitang i-date? Napakurap si Jenny sa sinabi ni Gideon. Pagkatapos ay pagak na tinawanan niya ang lalaki. Sorry, pero hindi ako nakikipag-date. Lalo na sa mayayabang na tulad mo. Wika niya sa binata bago tumalikod. Sa pagkakataong yun ay dumiretso siya pabalik sa loob ng ospital na hindi nililingon ng lalaki. Akala ko magpapahangin ka sa labas, Jenny. Bakit nandito ka na? Tanong kay Jenny ng kasamang nurse na si Rina pagbalik niya sa hospital lounge na siyang tambayan ng mga empleyadong nakabreak sa trabaho. Tulad ni Jenny ay isa rin Pinay si Rina. Paano? May mayabang na lalaking nang istorbo sa akin sa labas. Nakaismid na sagot ni Jenny bago siya naupo sa tabi nito. Pasyente ba? Nung isang linggo may pasyente rin tayo na gustong manghingi ng number mo ah. Wika ni Rina. Nangiintriga ang tono nito. Hindi yata pasyente dito ang lalaking yun. Iba talaga ang beauty mo, Jenny. Mabenta sa mga Briton. Tukso sa kanya ni Rina. Napailing lang si Jenny sa sinabi ng babae bago ipinikit ang mga mata para subukang umidlit. Subalit habang nakapikit ay hindi maintindihan ni Jenny kung bakit biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng half Pinoy, half British na si Gideon at ang magandang ngiti nito. Tumigil ka, Jenny. Walang maganda sa ngiti ng lalaking yun. Mahinang kastigo niya sa sarili. May sinasabi ka dyan, Jenny? Narinig niya na untag sa kanya ni Rina na nakalimutan niyang nasa tabi niya. Mabilis na nagmulat ng tingin si Jenny at umiling sa babae. Wala. Pagkakaila niya sa babae bago tipid ng umiti. Sa halip tuloy na muling pumikit ay tumayo na lang siya at nagtimpla na lang ng kape. Natapos ang shift ni Jenny sa araw na iyon na hindi na niya muli pang nakita si Gideon sa ospital. Subalit kinabukasan, nagulat si Jenny nang makita niya ang lalaki sa emergency room ng ospital. Nakaupo ito sa isa sa mga hospital bed na naroon. Dahil wala siyang inaasikasong pasyente, ay wala sa sariling nilapitan niya ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jenny kay Gideon. Ngayong nasa harap siya ng lalaki ay napansin ni Jenny ang ilang rashes sa braso at leeg ng binata. Bahagya rin namumula ang mukha nito. Isang ngiti ang isinagot sa kanya ng lalaki. Hi, Nurse Jenny. Bati ni Gideon sa kanya bago ibinaba ang mga mata sa braso nito. You see, I'm having an allergic reaction from eating walnuts this morning. Anito sa kanya. Bago pa siya makasagot ay lumapit ang kasamahan niyang nurse na naka-assign sa binata. Napag-alaman ni Jenny na may nut allergy si Gideon. Dahil kaunti lang ang nakaing walnut ng lalaki, ay mild allergy lang ang tinamo nito. Pagkatapos asikasuhin ng kasamahang nurse si Gideon, ay bumaling kay Jenny ang may edad na nurse. You know each other, Nurse Jenny? Tanong sa kanya ng nurse na si Tara. Yes, I know her, Nurse Tara. I'm actually asking her to date me. Si Gideon na sumagot sa nurse na siyang nakapagpaawang ng mga labi ni Jenny. Oh, good luck on that, Mr. De La Torre. Nakangiting sagot ni Nurse Tara sa lalaki bago nanunuksong tumingin sa kanya.
Jenny, tell this handsome lad here to be careful what to eat next time. Anang nurse sa kanya. Bago pa man makasagot si Jenny kay Nurse Tara ay umalis na ito sa harap nila ni Gideon. Hoy, ano yung sinabi mo kay Nurse Tara? Nanliliit ang mga matang kastigo ni Jenny sa lalaki. What? Hindi ba't magkakilala naman talaga tayo? At niyayaya naman talaga kita ng date, diba? Nakangiting sagot ni Gideon sa kanya. Sinabi ko na rin na hindi ako nakikipag-date, diba? Lalo na sa mayabang na tulad mo. Mabilis na sagot ni Jenny sa binata. Hey, hindi ako mayabang, Nurse Jenny. Confident lang. Salungot sa kanya ng binata habang nakatingin sa kanya. But fine, I'm sorry kung nabigla kita sa pagiging straightforward ko. Seryosong paghingi nito ng tawad. Tumikim si Jenny habang nakatingin sa seryosong mukha ng lalaki. Ngayon lang siya nakatagpo ng lalaki na tila lalong gumagwapo kapag nagiging seryoso ang mukha. Subalit bago pa mapatitig si Jenny sa kaharap, ay marahan siyang umiling sa sarili. Mayabang ka man o hindi pa rin ako makikipag-date sa'yo, mister. Sagot ni Jenny kay Gideon. Bakit? Wala ka namang boyfriend, di ba? Nakaangat ang makapal na kilay na tanong ni Gideon. Huwag mo sabihin hindi mo ako type dahil alam ko nagagwapuhan ka sa akin. Pagpapatuloy nito, sa pagkakataong iyon na nakaangat na ang isang sulok ng mga labi. Napasinghap si Jenny sa kaharap. Akala ko ba hindi ka mayabang? Bakit sinasabi mo dyan na nagugupuhan ako sa'yo, ha? Anya rito. Hindi naman kayabangan na pagsabi ng totoo, Nurse Jenny. Nakita ko kung paano mo ko tingnan kahapon. At sigurado akong dahil yun sa nagwapuhan ka sa akin. Nakangiti at tila siguradong wika ni Gideon bago ito kumindat sa dalaga. Sarkastikong tinawanan ni Jenny si Gideon bago siya umiling dito. Subalit sa kabila niyon ay hindi niya maikaila ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya sa kindat na ibinigay ng lalaki. Fine. Oo, nagwapo ka. Pero wala akong panahong makipag-date. Nandito ako para magtrabaho. Sagot ni Jenny sa binata. Well, hindi ka naman 24/7 nagtatrabaho, di ba? Isang date lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Nurse Jenny. Hirit ni Gideon kasabay ng muling pagngiti. Well, I'm sorry, pero wala akong interes na makipag-date sa kahit na kanino. Sana malinaw na sa'yo yun. Giit ni Jenny sa lalaki. Tila eksaheradong bumuntong hininga si Gideon. Alright, bukas na lang ulit kita tatanungin. Wika nito sa kanya. Anong bukas na lang ulit tatanungin? Kunot ang noo at nagtatakang tanong ni Jenny sa kaharap. Well, hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapapayag na makipag-date sa akin, Miss Jenny. Nakangiting sagot sa kanya ni Gideon. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Teka, huwag mo sabihin sinadya mo yung pagkain ng walnut para mapunta ka dito sa emergency room. Hindi makapaniwalang gagad ni Jenny sa binata. Hindi, Nurse Jenny. Hindi ko sinadya tong allergic reaction ko. Bahagyang natawang sagot ni Gideon sa kanya. Pero bala ko talaga sanang magpunta dito sa ospital para makita ka. Nagkataon na na-allergy ako. Pero ngayong binigyan mo ko ng idea, baka kumain ako ulit ng walnut bukas para makita kita dito sa emergency room. Nakangising wika nito sa kanya. Anong kakain ka ng walnut ulit? Sira ka ba? Paano kung sa susunod hindi lang mild allergy ang abutin mo? Nanlalaki ang mga matang wika ni Jenny sa lalaki. Subalit bago pa niya marinig ang sagot ni Gideon, ay narinig ni Jenny ang pangalan niya mula sa head nurse. Kasunod niyon ay ang tunog ng pagdating ng ambulansya. Naging abala si Jenny sa pag-aasikaso sa mga bagong dating na pasyente na lula ng ambulansyang dumating. Kaya naman hindi na niya nabalikan pa si Gideon. Nalaman na lang ng dalaga ilang oras ang nakalipas na nakalabas na ng emergency room ang lalaki. Malamang nagbibiro lang ang lalaking yun. Wika ni Jenny sa sarili nang maalala ang huling sinabi ni Gideon na muli itong kakain ng walnut para bumalik sa emergency room. Okay ka lang, Jenny? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Untad kay Jenny ng kasamahang si Rina nang magkita sila sa hospital lounge. Sabi ni Nurse Tara may gwapong admirer ka raw ah. Tukso nito sa kanya. Yun yung lalaking sinasabi ko sa'yo kahapon, Rina. Ani Jenny sa kaibigan. Sa ilang buwang pagtatrabaho sa naturang ospital, ay si Rina ang naging pinakamalapit sa kanya. Talaga? Hindi mo naman sinabi sa akin na gwapo. Sabi ni Nurse Tara, mukha daw artista ah. Sigurado kong ayaw mong i-date, Jenny. Wala akong interes makipag-date, Rina. Sus, ano ka ba?
Bakit hindi mo subukan ulit? Sayang yung ganda mo kung ibuburo mo lang. Hindi naman lahat ng lalaki tulad ng ex mong manloloko. Alam ni Rina ang sinapit ni Jenny sa dati niyang relasyon dahil naikwento niya yun sa babae. At saka sayang naman yung gwapong admirer mo, no? Kung ako lang ang type nun, baka ako pang nagyayang makipag-date dun. Pagpapatuloy pa ni Rina. Kinabukasan ay muling nabigla si Jenny nang sa ikalawang sunod na araw ay madatnan niya si Gideon sa emergency room. Sa pagkakataong yun ay siya ang nurse na naka-assign na mag-asikaso sa binata. Tulad kahapon, napansin ni Jenny ang mga pantal sa mga braso ng lalaki. Sira ka ba? Huwag mong sabihin kumain ka ulit ng walnut. Salubong ang kilay na sikmat ni Jenny sa binata nang lapitan ito. Sabi ko sa'yo, babalik ako, di ba? Nakangiti lang na sagot ni Gideon sa kanya. Sira ka. Pwede ka naman bumalik nang hindi nagpapa-emergency room. Balak mo bang magpakamatay? Sagot ni Jenny sa lalaki. Napilitan siyang hinaan ng boses nang mapansin ng napapatingin sa kanila ang ilang mga kasama sa emergency room. You're exaggerating, Nurse Jenny. Konti lang naman ang kinain ko kaya mild allergic reaction lang tong inabot ko. Sagot ng binata na tila normal na bagay lang dito ang atakihin ng allergy. Eh di sana nag-self-medicate ka na lang. For sure binigyan ka ni Nurse Tara ng gamot kahapon. Ginagawa mong biro yung pagpunta dito sa ospital. Kastigo ni Jenny sa lalaki. Well, sinabi ko na sa'yo na gusto kitang makita, di ba? Nakangiting sagot nito sa kanya. Seryoso ako nang sinabi ko na hindi ako titigil sa pangungulit sa'yo hanggat sa hindi ko pumapayag na makipag-date sa akin. Pagpapatuloy pa nito. Ang kulit mo rin, no? Naiiling na wika ni Jenny sa lalaki. Well, my father always tell me that try until you succeed. At saka hanggat may tiyaga may sinigang. Kibit malikat na sagot ni Gideon sa kanya. Kaya asahan mong susubok ako ng susubok hanggat pumayag ka. Nakangiti pang samit nito. Kunot ang noong tumingin siya sa mukha ni Gideon. Anong sinigang? Nilaga yon. Hanggat may tiyaga, may nilaga. Natatawang pagtatama ni Jenny sa lalaki. Alam kong nilaga yun, pero sinigang kasi yung paborito ko eh. Bahagyang natawang paliwanag ni Gideon sa kanya. Sa pagkakataong yun ay hindi na napigil ni Jenny na matawa sa sinabi ng kaharap. Ewan ko sa'yo. Naiiling na sagot niya sa lalaki. Napatawa kita. Pwede na ba tayo mag-date? Malaki ang ngiting tanong ng lalaki kasabay ng pag-angat ng kilay. Bakit ba gusto mo akong i-date ha? Hindi napigilang tanong ni Jenny sa binata. Because I like you, Jenny. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Gideon sa dalaga kasabay ng pagseryoso ng mukha nito. Gusto kita at seryoso ako dun. Wika pa nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Nang mga sandaling yun ay tila na uubusan ng sasabihin si Jenny sa lalaki. Habang nakatingin ang dalaga sa seryosang mukha ni Gideon ay nagiinit ang magkabilang pisngi niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Fine. Papayag na ako makapag-date sa'yo. In one condition. Kasual na sagot ni Jenny kay Gideon nang makabawi mula sa mga sinabi nito. Napaawang ang mga labi ng lalaki sa pagkabigla bago gumuhit ang ngiti roon. Anong kondisyon? Masayang tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga si Jenny. Ito na ang huling beses na makikita kita dito sa emergency room. Noted, Nurse Jenny. Ito na ang huling beses na makikita mo ako sa emergency room. Hindi na ako kakain ng walnut sa buong buhay ko. Mabilis na sagot ni Gideon sa dalaga. Hindi ko alam na concern ko pala sa akin. Nakaangat ang sulok ng mga labing pagpapatuloy nito. Huwag kang assuming, Gideon. Normal lang sa amin na mag-alala sa mga pasyente, no? At ayoko rin ginagawang birong pagpapa-ospital. Mabilis na depensa niya sa lalaki. So, kailan ang date natin? Tanong ni Gideon sa kanya nang sabihin niyang pwede na itong lumabas ng emergency room. Sa day off ko, Sabado. Dito na lang tayo magkita sa ospital. Hintayin mo ako sa lobby. Yun lang ang araw na pwede ako kaya ikaw ang mag-adjust. Total naman, mukhang hindi ka busy dahil nagagawa mo magpunta rito. See you on Saturday then. Malaki ang ngiting wika ni Gideon bago ito nagpaalam sa kanya. Kagatang ibabang labing sinundan ni Jenny ng tingin ang paalis na lalaki. Hindi siya makapaniwala na napapayag siya ng lalaki na makipag-date dito. Hindi rin niya alam kung bakit sa kabila ng ginawa ng binata ay gusto niyang mangiti sa pangungulit nito sa kanya. Mabilis na lumipas ang 3 araw kay Jenny.
Namalayan na lang niya na araw na ng day off niya. Saan napunta mo at nakaayos ka ngayon, Jenny? Tanong kay Jenny ng tiyahin nang magpaalam siyang aalis ng araw na yon. Maglilibot lang kasama ng kaibigan, Tita Daisy. Special siguro yung kaibigan mo kasi ngayon ka lang nag-ayos ng ganyan. Una ng tiyahin habang pinapasadahan siya ng tingin. Isang maroon dress ang suot ni Jenny na pinaresa niya ng paboritong ankle boots. Nag-apply din siya ng lipstick at manipis na makeup sa muka. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ng tiyahin. Subalit bago pa man siya makasagot, ay iwinagayway na nito ang kamay na tila pinapaalis na siya. Sige na, umalis ka na at baka malate ka pa. Saka ka na magkwento sa akin. Nakangising wika sa kanya ng tiyahin. Tumango si Jenny sa tiyahin bago lumabas ng apartment nila. Habang lulan siya ng taxi ay napahawak si Jenny sa kumakabog na dibdib. Hindi naman yun ang unang beses na makikipag-date ang dalaga. Subalit hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya. Kalma, Jenny. Hindi ka nga sigurado kung sisiputin ka ng lalaking yun. Wika niya sa sarili. Simula kasi noong gamutin niya sa emergency room si Gideon at pumayag siyang makipag-date dito, ay hindi na niya muling nakita pa ang lalaki. Subalit mukhang wala siyang dapat ipag-alala na baka hindi siya sisiputin ni Gideon. Dahil pagpasok pa lang ni Jenny sa lobby ng ospital, ay agad niyang natanaw ang pamilyar na bulto ng lalaki. Nang magtama ang mga mata nila ay ngumiti sa kanya si Gideon. Tila may lumundag sa loob ng dibdib ng dalaga sa ngiting yun ng binata. Hi Jenny. Bati sa kanya ni Gideon nang lapitan siya nito. Inilahad nito sa kanya ang hawak na bouquet ng tulips. Bakit may pa-flowers ka pa? Nabiglang tanong ni Jenny sa lalaki. Ngumiti ang binata. I want to give you flowers. Wait, hindi ka naman ba allergic sa bulaklak? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman. Bahagyang nakangusong sagot ni Jenny kay Gideon. Salamat dito. Anya sa binata bago tipid ng umiti. You're welcome, Jenny. Salamat din sa pagbibigay mo sa akin ng chance na i-date ka. Ngiti ni Gideon. Since hindi pa ako formal na nakakapagpakilala sa'yo, I'll do it now. Nito, bago inilahad sa kanya ang isang kamay nito. I'm Gideon de la Torre, 31 years old, half British, half Filipino. Favorite food ko ang sinigang at bulalo. Napanguso si Jenny habang nakatingin sa binata. So, titingnan mo na lang ba ako at hindi ka magpapakilala ng maayos sa akin? Nakaangat ang kilay at naaaliw na wika ni Gideon sa dalaga. Tumikim si Jenny bago tinanggap ang nakalahad na kamay ng binata. Hindi maikaila ng dalaga ang naramdamang maliit na boltahe ng kuryente na gumapang sa balat niya dahil sa pagdidikit ng mga palad nila. I'm Jenny Lynn Frias, 28 years old, pure Pinay, nurse by profession. Wika niya kay Gideon. Anong paborito mong Pinoy food, Jenny? Sinigang din at menudo. Sagot ni Jenny kay Gideon kasabay ng pagbawi ng kamay dito. Nice! Pareho natin gusto ang sinigang. One of these days, ipagluluto kita nun kung papayag ka. Ngiti ng binata sa kanya. Teka. Akala ko ba isa't date lang? Tapos ngayon gusto mo na akong ipagluto ng sinigang ha? Nakaangat ang kilay na tanong ni Jenny sa lalaki. Subalit sa kabila niyon ay hindi niya maitago ang munting ngiti sa mga labi. Kung papayag ka lang naman. Bahagyang natawang sagot ni Gideon sa kanya. Halika na nga. Yakag ni Jenny sa lalaki palabas ng ospital. Saan tayo pupunta, Gideon? Pwede bang maglibot na lang muna tayo? Hindi pa ako masyadong nakakapasyal dito sa London eh. Baling niya rito. Really? Gaano katagal ka na ba dito? Tanong sa kanya ni Gideon habang sakay sila ng taxi. 5 buwan pa lang. Ikaw ba? Gaano katagal ka na dito? O dito ka ba talaga nakatira? Tanong niya sa katabi. No, sa Pilipinas ako nakatira. Nandito ako para sa isang project ng kumpanya namin. Teka, businessman ka pala? Natigilan at kunot ang noong tanong ni Jenny sa lalaki. What's with your face? Ayaw mo ba sa mga businessman? Balik tanong ni Gideon sa kanya nang mapansin ang reaksyon niya. Businessman kasi yung ex ko. Mahinang sagot ni Jenny sa binata. Did that guy hurt you? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo makipag-date? Maingat na tanong ni Gideon sa kanya. Gumaling si Jenny sa binata na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. Maliit ang ngiting tumango siya rito.
Namalayan na lang niya ang sariling ikinukwento kay Gideon ang nangyari at ginawa sa kanya ng ex-boyfriend niya. Ewan ko ba? Pagkatapos niya akong lokohin, parang nagka-trauma na ako sa mga lalaking nakasuit and tie. Feeling ko lahat ng mayayamang tulad niya, hindi mapagkakatiwalaan at lahat manloloko. Well, let me tell you, Jenny, I'm not like your ex. I'm a one-woman man. Kapag nakagusto ako sa isang tao, asahan mong sa kanya lang ang buong atensyon ko. Pagpapatuloy pa nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Pero businessman ka nga. Nakaangat ang kilay na tanong niya sa lalaki. Tumikim si Gideon bago umiling sa kanya. Hindi, Jenny. Simpleng engineer lang ako. Sagot nito bago ngumiti sa kanya. Well, hindi ako mayaman. Hindi ako manloloko pero gwapo ako. So, may pag-asa na ba ako niyan sa'yo? Nakangiting tanong nito. Ang smooth mo rin ha? Bahagyang natawang sagot ni Jenny sa lalaki. Pero bakit mo ba ako nagustuhan? Kung dahil sa itsura ko, alam kong mas madaming magandang nurse sa ospital, lalo na yung mga blonde doon. Anya kay Gideon. You're the prettiest face I've seen in that hospital, Jenny. And I liked you the first time I saw you. Wika ni Gideon habang nakatingin pa rin sa kanya. Sa pagkakataong yun ay tila matutunaw si Jenny sa tinging ibinibigay nito sa kanya. Nasa garden ako noon nang marinig kitang nagrarant tungkol sa isang pasyente. When I tried to take a look at your face, nagulat ako nang bumungad sa akin ang pinakamagandang mukha na nakita ko. I mean, you look like a mad angel that time. Pretty and cute. Nag-init ang mga pisngi ng babae sa narinig mula kay Gideon. Binubola mo na ako niyan eh. Irap niya sa binata. Hindi ah. Subukan mo kayang magalit tapos tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Kinuha ng binata ang cellphone nito. Binuksan ng camera application. Pagkatapos ay itinapat ang screen sa mukha ni Jenny. Here, subukan mo magalit tapos picturean mo. Magmumukha kang galit na anghel. Nakangiting wika nito sa kanya. Napangusong umiling siya sa binata. Ayoko nga. Tanggi niya sa binata. Oh, edi mag-selfie na lang tayo. Tapos ilagay mo na rin dito sa phone ko yung number mo. Nakangising baling sa kanya ni Gideon bago ito umusod palapit sa kanya. Muntik nang mahigit ni Jenny ang hininga nang maamoy ang mabangong pabango ng binata. Wow, ang galing mo rin ha. Para-paraan lang. Natatawang sambit ni Jenny sa lalaki. Subalit sa huli ay pinagbigyan niya rin si Gideon na mag-selfie sila. Inilagay din niya sa cellphone nito ang number niya. Ano nga palang ginagawa mo sa ospital nung una tayong nagkita doon, Gideon? I was with my mother. Sinmahan ko siyang magpa-check up ng araw na yun. Sagot ni Gideon sa kanya. My mom is British. Tatay ko yung Filipino. Ani pa nito sa kanya. Tumango si Jenny sa binata. Ilang minuto pa ay ibinaba sila ng taxi driver sa Camden Town, London, na siyang sinabi ni Gideon na unang pupuntahan nila. Nagtanong ako kay Nurse Tara. Ang pagkakaalam daw niya, mahilig ka sa pasta. Ani Gideon nang igiya siya nito sa isang Italian restaurant sa lugar. Oo, mahilig nga ako. Sagot ni Jenny sa lalaki. Hindi niya inaasahan na ipagtatanong ni Gideon ang bagay na yon tungkol sa kanya. This restaurant offers the best pasta dishes here in London, so I'm sure magugustuhan mo dito. Nakangiting wika ni Gideon sa dalaga. Tulad nga ng sinabi ni Gideon, masarap ang pasta sa naturang restaurant. Mukhang hindi ka nga nagsisinungaling, Gideon. Wika ni Jenny sa kaharap habang kumakain sila. I'm glad you liked it here. Ngumiti si Gideon bago kinuha ang tissue para ilapit sa mukha niya. May sauce ka sa baba mo, Jen. Wika nito bago maingat na pinunasan ang parteng yun ng mukha ng dalaga. Nagwala ang dibdib ni Jenny sa ginawa ni Gideon. Salamat. Tipid ang ngiting wika niya sa lalaki sa kabila ng mabilis na tibok ng puso. Ngumiti sa kanya si Gideon bago nila ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad-lakad sila ng binata hanggang sa makarating sila sa isang ice cream stall. Niyaya siyang bumuli roon ni Gideon. Alam mo, Jenny, para ako nagiging ice cream kapag tinitingnan mo ako. Baling sa kanya ni Gideon pagkatapos nitong sabihin sa counter ang order nila. Ha? At bakit naman? Nagtatakang tanong ni Jenny sa binata. Natutunaw kasi ako. Nakangising sagot ni Gideon sa kanya. Ang corny mo, Gideon. Natatawang sagot ni Jenny sa binata kasabay ng pag-iling. Sa ilang babae mo na nagamit yung pick-up line na yan, ha? Nakaangat ang kilay na tanong niya rito. What?
Of course, sa'yo pa lang, Jenny. I never used pick-up lines before. Ang sabihin mo, hindi mo na kailangan gumamit ng pick-up line kasi babae na mismo ang lumalapit sa'yo. Paingos na wika ni Jenny sa binata. Well, tama ka naman dyan. Sanay ako na nilalapitan ng mga babae. Pero pagdating sa'yo, willing ako maghabol. Sagot sa kanya ni Gideon na ikinainit ng mga pisngi ng dalaga. Ang cute niyo naman, sir. Wika kay Gideon ng Pinoy na crew na nasa counter. Lalong namula ang mukha ni Jenny nang mapansing nakatingin sa kanila ang ilang tao sa loob ng shop. Kaya naman nang ibigay sa kanila ng crew ang order nila, ay niyaya na niyang lumabas si Gideon. Ang cute mo palang mag-blush. Naaaliw ng wika ni Gideon sa kanya. Sa halip na itanggi ang pamumula ng muka, ay pinanliitan ni Jenny ng mga mata si Gideon. Paano namang hindi ako magbablush? Nilalandi mo ako sa loob ng ice cream shop. Sa tingin mo, nilalandi na kita sa lagay na yon? Hindi pa, Jenny. Hintayin mo kapag nilandi talaga kita. Naaaliw ng wika ni Gideon sa kanya bago kumindat at nagsimulang kumain ng ice cream. Muling nag-init ang mukha ni Jenny. Sa halip na sagutin si Gideon ay inunahan niya sa paglalakad ng lalaki. Nagpunta sila sa isang sikat na zoo na malapit sa lugar. Pagkatapos niyon ay sumakay sila ng taxi papunta sa sikat na Tower Bridge ng syudad. London during summer is really beautiful. Wika ni Gideon sa tabi niya. Pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa gilid ng Thames River. Mula roon ay tanaw din nila ang pamosong London Bridge. Tumango si Jenny sa katabi habang nakatingin sa kulay kahel na langit. Mula nang dumating siya sa London ay ilang beses na niyang napanood ang sunset mula sa parteng yun ng syudad. Noong una ako nagpunta dito sa London, I fell in love the first time I watched the sunset from here. Wika ni Gideon sa kanya. Bumaling siya kay Gideon. Ayon sa kwento ng binata kanina, habang kumakain sila, ay lumaki ito na hindi nakikilala ang ina. 25 years old ito at isa ng engineer nang magpunta ito sa London at makilala ang ina nito. Bakit hindi mo naisipang magstay dito, Gideon? I like it here. Pero mas mahal ko ang Pilipinas. Pero ngayon nandito ka, baka piliin ko na rin dito kaysa sa Pilipinas. Nakangiting sagot ng lalaki. Aba, kung makapagsalita ka, parang magkakaroon tayo ng relasyon na. Nakaangat ang kilay ng wika ni Jenny kay Gideon. Di ka pa nga sigurado kung mauulit yung date natin eh. Well, mukha namang nag-enjoy ka, kaya sigurado naman pagbibigyan mo ako ng isa pa. Nakangiting tanong nito. Hindi ka sigurado dyan. Nakangusong sagot niya kay Gideon. Nagpipigil ng ngiti. Hindi man niya direktang aminin sa binata, ay totoong nag-enjoy si Jenny sa date nila ni Gideon ng araw na yon. Masarap kasama ang lalaki at gentleman. Sa kabila ng mga panunokso ni Gideon sa dalaga, ay napansin niya ang pagiging maalaga nito. London Bridge ka ba, Jenny? Baling kay Jenny ni Gideon. Teka, huwag mo sabihing pick-up line na naman yan. Nakaangat ang kilay na sagot ni Jenny sa lalaki. Come on, sumakay ka naman. Pinaghirapan ko tong hanapin sa internet eh. Natatawang wika ng binata sa kanya. Talaga? Nag-research ka ng pick-up line para sa akin? Natatawa ring tanong ni Jenny kay Gideon. Hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. I told you I don't use pick-up lines before. Come on, London Bridge ka ba, Jenny? Ulit na tanong ng binata. Sa pagkakataong yun ay sinakyan ni Jenny ang trip ni Gideon. Bakit? Nagpipikil ang ngiting tanong niya sa binata. Kasi I want you to fall down on me. Nakangising wika nito sa kanya. Kinagat ni Jenny ang ibabang labi para pigilan ang malaking ngiting gustong kumawala sa mga labi niya. Grabe, ang corny mo pala talaga, Mr. Gideon de la Torre, no? Corny nga, pero kinikilig ka naman, Miss Jenny Frias. Huwag mo subukang i-deny dahil nag-blush ka na naman, no? Anito na itinuro pa ang pisngi niya. Ewan ko sa'yo, Gideon. Irap ni Jenny sa binata. Subalit sa pagkakataong yun ay hindi na niya naitago ang ngiti dulot ng kilig na nararamdaman. Pagkatapos nilang panoorin ang sunset ay nanood pa sila ng street show bago nagpresenta si Gideon na ihatid siya sa apartment na tinutuluyan niya. Thank you for today, Jenny. Wika sa kanya ni Gideon pagdating nila sa tapat ng gusali kung saan naroon ang apartment ng tiyahin. Thank you for giving me a chance to date you. Pagpapatuloy ng binata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Thank you din, Gideon. Sagot ni Jenny sa lalaki. Nag-enjoy ako kasama ka.
Maliit ang ngiting pag-amin niya rito. Kung ganun, may kasunod pa tong date natin? Nakaangat ang kiling na tanong nito sa kanya. Kinagat ni Jenny ang ibabang labi bago tumango rito. Sa susunod na day off ko ulit, i-message mo na lang ako. Total, nandyan na yung number ko sa cellphone mo. Anya rito. Malaki ang ngiting tumango ang binata sa kanya. Oh, I will definitely message you. Pwede rin bang tawag? Mas gusto kong marinig ang boses mo eh. Hirit nito sa kanya. Pwede naman, kapag tapos na ako sa trabaho. Sagot ni Jenny. Sige na, maaga pa ako sa ospital bukas. Good night, Jenny. Masuyang wika ni Gideon sa kanya. Good night din, Gideon. Mag-ingat ka pag uwi ah. Oo naman, may date pa tayo kaya mag-iingat talaga ako. Anang binata sa kanya na bahagyang ikinatawa ng dalaga. Pumasok si Jenny sa gusali na may ngiti sa mga labi. Pagdating niya sa apartment ay tinanong siya ng tiyahin tungkol sa lakad niya. Hindi nakapagsinungaling si Jenny sa kanyang tita Daisy, lalo na nang napansin nito ang bouquet ng bulaklak na hawak niya. Matutuwa ang mama mo kapag ibinalita ko sa kanyang nakikipag-date ka na. Malaki ang ngiting wika ng tita Daisy niya. Huwag mo munang ikwento kay mama, tita Daisy. Saka na kapag kami na ni Gideon. Wika ni Jenny sa kapatid ng kanyang ina. Mukhang gusto mo talaga ang half-British na yun ah. Tukso sa kanya ng tiyahin. Hindi sumagot si Jenny sa tiyahin dahil alam niyang tama ito. Gusto niya si Gideon. Inaamin niyang sa unang beses na pag-uusap nila ng binata ay nakuha na nito ang interes niya. At kaya lang niya tinatanggihan ang lalaki ay dahil gusto niyang panindigan ang sinabi sa sarili na hindi siya makikipag-date habang naroon sa London. Subalit pagkatapos ng araw na yon ay hindi na maitatanggi ni Jenny ang pagkagusto kay Gideon. Lalo pat na-enjoy niya ang araw na yon kasama ang binata. Sa maiksing oras na nakasama niya si Gideon, nagawa niya itong pagkatiwalaan. Bukod sa magaan ng loob niya rito ay napagtanto niyang mabuti itong lalaki at sinsero ito sa bawat binibitiwang salita. Bago matulog si Jenny ng gabing yon ay nakatanggap siya ng message kay Gideon na nakauwi na ito sa hotel na tinutuluyan. Kinabukasan pagdating ni Jenny sa ospital ay nakita niya si Gideon na naghihintay sa kanya. Nakasuot ng isang puting long sleeve ang binata at itim na slacks. Pakiwari ni Jenny ay nagising ang buong diwa niya sa presensyang yun ng lalaki. Anong ginagawa mo dito, Gideon? Tanong ni Jenny sa binata. I'm going to attend the conference in Manchester with my team. At gusto kitang makita bago ako umalis, Jenny. Nakangiting sagot sa kanya ni Gideon bago nito inabot ang hawak na paper bag. Binila na rin kita ng almusal. Wika nito sa kanya. Binalot ng init ang puso ni Jenny sa narinig mula sa binata. Thank you, Gideon. Mag-ingat ka sa lakad mo. Anya sa lalaki. Asahan mo yan, Jenny. Kapag may nakakainis na pasyente, tawagan mo lang ako para mag-rant sa akin. Anito kay Jenny na nakapagpatawa sa dalaga. Dahil sa biglaang pagpapakita na iyon ni Gideon sa kanya, ay hindi mapuknat ang ngiti ni Jenny ng umagang yon. Nang araw na yon at sa mga sumunod na araw ay regular siyang nakakatanggap ng message mula kay Gideon na sinasagot ng dalaga kapag hindi siya abala sa trabaho. Huwebes ng gabi, isang araw bago ang pangalawang date nila ni Gideon, ay nakatanggap si Jenny ng tawag mula sa lalaki habang naghahanda siya sa pagtulog. Bakit medyo maingay? Tanong ni Jenny sa binata nang makarinig ng ingay mula sa kabilang linya. I'm sorry, nandito ako sa Soho ngayon. Sagot ni Gideon. Ang tinutukoy nito ay isang lugar sa London na kilala sa nightlife. Natapos na yung project namin ngayon kaya nagkayayaan silang lumabas para mag-celebrate. Pagpapatuloy ng binata. Natigilan si Jenny sa narinig. Naalala niya na pansamantala lang si Gideon sa London at hindi ito magtatagal doon. Kung ganoon, malapit na rin kayong umuwi ng Pinas? Mahinang tanong ni Jenny sa lalaki. Hindi niya naikaila ang lungkot na lumukob sa dibdib niya sa ideyang babalik na sa Pilipinas ang binata. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang makilala niya si Gideon, subalit hindi niya maitatanggi na mabilis ang pagkahulog ng loob niya rito. My team will be leaving on Sunday. Pero magpapaiwan ako, Jen. Dito muna ako sa London. Ha? Bakit ka magpapaiwan? May date pa tayo, di ba? Sagot sa kanya ni Gideon mula sa kabilang linya. Dahil lang sa date natin kaya hindi ka babalik ng Pilipinas? Hindi makapaniwalang gagad ni Jenny sa lalaki, pero kinilig siya. May trabaho ka sa Pilipinas, di ba?
Narinig niya ang pagtikim ni Gideon mula sa kabilang linya. Nagpaalam na ako sa boss ko na dito muna ako sa London. He said I can do my work here through my laptop. Ha? Pwede pala yun? Tanong ni Jenny sa binata. Well, isa ako sa pinakamagaling na engineer sa kumpanya namin, kaya pinayagan ako. Kung pipilitin nila akong umuwi ng Pilipinas, magre-resign ako at mawawalan sila ng asset sa kumpanya. Akala ko ba hindi ka mayabang ha? Nagpipigil ang ngiting wika niya kay Gideon. Hindi maitago ni Jenny ang sayang bumalot sa dibdib sa sinabi ng binata na mananatili ito sa London para sa kanya. Hindi naman kayabangan ng pagsasabi ng totoo, hindi ba? Natawa na lang si Jenny bago pa birong napairap kahit na alam niyang hindi siya nakikita ni Gideon. Teka, bakit ka pala tumawag kung nagkakasayahan pala kayo dyan? Masama ba kung mas gusto kong marinig ang boses mo? Sagot ni Gideon na siyang nagpatalon sa puso ng dalaga. Talaga ba? Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang kilig na gumapang sa sistema niya. I like hearing your voice, Jen. How about you? You don't want to hear mine? Gusto. Nag-iinit ang mga pisnging pag-amin ni Jenny sa binata. Gusto rin naman pala eh. May lambing na wika ni Gideon pagkatapos ng mahinang tawa. Pero hindi tayo pwedeng mag-usap magdamag. Kailangan ko na ring matulog dahil maaga pa ako bukas sa ospital. Bahagyang nakangusong sagot ni Jenny sa binata. I know. Good night, Jenny. Masuyong wika ni Gideon sa kanya. Good night, Gideon. Huwag ka masyadong uminom ah. Bilin niya sa lalaki. Yes, my future girlfriend. Anong future girlfriend? Masyado ka talagang advance ah. Napalakas ang boses na sagot ni Jenny kay Gideon. Mas gusto mo ba, future wife? Nanunuksong balik ni Gideon sa kanya. Ewan ko sa'yong lalaki ka. Babay na nga. Natatawa na lang na sagot ni Jenny sa lalaki bago niya ibinaba ang tawag. Nang gabing yon ay nakatulog si Jenny na may malaking ngiti sa mga labi. Isang araw pa ang lumipas at dumating ang ikalawang date nila ni Gideon. Sa pagkakataong yon ay sa apartment na tinutuluyan siya sinundo ni Gideon. Ipinakilala din ni Jenny ang lalaki sa kanyang tita Daisy. Nako, pakialagaan yung pamangkin ko, Gideon ha? Wika ng kanyang tiyahin sa binata. Tita, ginawa niyo naman akong bata. Nakasimangot ng wika ni Jenny sa matandang babae. Hindi lang naman bata ang inaalagaan, Jen. Naaaliw ng wika ni Gideon sa kanya bago ito bumaling sa tiyahin. Don't worry, ma'am. Makakaasa po kayo na aalagaan ko tong si Jenny. Halatang natuwa ang matandang babae sa sinabi ni Gideon. Habang si Jenny ay hindi na itago ang pag-iinit ng mga pisngi. Bago pa may masabi ang tita Daisy niya, ay nagpaalam na siya rito bago hinilas si Gideon palabas ng apartment. Sa ikalawang date nila ay dinala siya ni Gideon sa sikat na museum sa syudad. Nagpunta rin sila sa isang sikat na park bago nila in-explore ang Little Venice sakay ng narentahang bangka. Pagkatapos nilang maghapunan ni Gideon ay inihatid siya pa uwi ng binata sa tapat ng apartment building na tinutuluyan. Hindi ka na ba aakyat? Tanong ni Jenny kay Gideon nang iabot nito sa kanya ang bag ng bulaklak na binili nito para sa kanya nang madaan sila sa flower market. Hindi na, ayoko maistorbo ko ang tita mo. Baka rin hindi ko na gusto yung umalis kapag sumama ako hanggang sa apartment nyo. Nangingiting sagot ni Gideon. Bahagyang natawa si Jenny sa huling sinabi ni Gideon. Salamat ulit ngayong araw, Gideon ha. Kagaya ng naunang date nila, ay na-enjoy ni Jenny ang araw na yon. Sa katunayan, sa tingin niya ay mas nag-enjoy siya sa ikalawang date nila dahil sa pagkakataong mas kilala na nila ni Gideon ang isa't isa. You're always welcome. Sige na, pumasok ka na dahil mukhang uulan. Anang binata na bahagyang tumingin sa langit. Sa halip na umalis sa kinatatayuan ay hinawakan ni Jenny ang braso ni Gideon upang halikan ito sa pisngi. Nabiglang bumaling sa kanya si Gideon. Did you just kiss me? Mahinang tanong nito sa dalaga. Napangisi si Jenny nang mapansin ang bahagyang pamumula ng tenga ng binata. Good night, Gideon. Sa halip ay sagot niya sa binata bago siya pumasok sa loob ng apartment building. Nang gabing yun, hindi mawala sa isip ni Jenny si Gideon at ang reaksyon ng gwapong mukha ng binata nang halikan niya ito. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay hindi maitago ni Jenny ang magandang disposisyon sa trabaho. Kahit na abala ang dalaga sa trabaho ay gumagawa ng paraan si Gideon na makita siya.
Madalas ay sinusundo siya nito mula sa ospital pagkatapos ng duty niya para ihatid sa apartment nila ng tiyahin. In love ka na, no? Untag kay Jenny ng kasamahang si Rina habang kumakain sila ng lunch sa cafeteria ng tanghaling yun. Paano mo naman nasabi? Baling ni Jenny sa kaibigan. Lagi ka kayang nakangiti. Ani Rina na itinuro pa ang mukha niya gamit ang kutsarang hawak. Kukuha ka lang ng gamot sa pharmacy, hindi mapuknat yung ngiti mo. Kanina ni hindi na wala yung magandang mood mo kahit na may ingratang pasyente na naman sa ER. Kung hindi ko alam na nakikipag-date ka ngayon, iisipin ko na nababaliw ka na, Jenny. Wika ng kaibigan bago nakangusong umiling. Kagat ang ibabang labing tumango si Jenny dito. Sa puntong yon ay hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman para sa binata. Sa loob lang na maiksing panahon ay tuluyang nahulog ang loob niya rito. Masaya ako para sa'yo. Malaki ang ngiting wika sa kanya ni Rina. Ang swerte mo sa kanya, Jenny. Sana ako rin makakita ng lalaking tulad ni Gideon. Napangiti na lang si Jenny sa sinabi ni Rina dahil sumasang-ayon siya dito. Maswerte siya na dumating sa buhay niya si Gideon. Pagdating ng day off ni Jenny sa trabaho ay muli silang lumabas ni Gideon. Sa pagkakataong yun ay binisita nila ng lalaki ang Harry Potter World sa syudad nila dahil pareho silang fan ng naturang libro. Nang dumating ang gabi ay niyaya ni Jenny si Gideon na sumakay sa pamosong London Eye, ang pinakamataas na Ferris wheel at isa sa pinakasikat na tourist attraction sa bansang yon. This is my first time here. Wika kay Jenny ni Gideon habang unti-unting umaakit ang sinakyan nilang bagon pataas. First time ko rin. Wika ni Jenny sa katabi. Takot kasi si Tita Daisy sa kayong kaibigan kong si Rina sa Heights, kaya wala akong mayayang sumakay dito. Well, nandito na ako ngayon. Nakangiting wika ni Gideon sa kanya. Pwede mo akong yayain kapag gusto mong sumakay. Tama na sa akin tong isang beses. Ang mahal-mahal kaya ng tiket dito. Nakangusong sagot ni Jenny sa binata. It's fine. I can afford Jen. Baliwalang sagot ni Gideon sa dalaga. Bumaling si Jenny sa lalaki. Alam kong malaki ang sahod ng mga engineer, pero hindi praktikal na laging gumastos sa mga ganitong bagay. Kailangan mag-ipon para sa future. Future nating dalawa? Nakangisi at nakaangat ang kilay na tanong ni Gideon sa kanya. Natawa ang dalaga. Ang advance mo naman po talaga. Pagdating nila sa tuktok ay napasinghap si Jenny habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa ibaba nila. Wow! Kung ganitong view makikita ko, okay lang na magbayad ng mahal paminsan-minsan. Ang ganda, di ba? Malaki ang ngiting baling niya kay Gideon. Yeah, the view is breathtaking. Sang-ayon ni Gideon bago sinalubong ang mga mata niya. Pero mas maganda pa rin ang view sa harap ko ngayon. Ngiti nito habang diretsyong nakatingin sa dalaga. Nag-init ang mga pisngi ni Jenny sa kilig na idinulot sa kanya ng sinabi ni Gideon. Sus! Ang galing talaga magpakilig ng boyfriend ko. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Boyfriend? Nabiglang gagad ni Gideon sa kanya. Boyfriend mo na ako, Jen? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Matamis ang ngiting tumango si Jenny sa binata kasabay ng pagtango niya dito. Oo, girlfriend mo na ako. Wala eh. Ang lakas nga talaga ng charm mo. Kinagat ni Gideon ng ibabang labi. Pagkatapos ay matamis itong umiti sa kanya. So, can I kiss you now? Tanong nito kasabay ng maingat na paghawak sa mukha niya. Bakit kailangan mo pang magtanong? Nahalikan na kita, di ba? Balik tanong ni Jenny sa lalaki sa kabila ng matinding pagwawala ng puso. It's different, sweetheart. This time, I want to kiss you on the lips and claim every corner of it. Masuyong sagot sa kanya ni Gideon. Hinaplos nito ang pisngi niya habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. So, can I kiss you now? Masuyong tumango si Jenny sa binata. Yes, you can kiss me, Gideon. Buong pusong sagot niya sa nobyo. Sa sinabing yun ng babae ay tinawid ni Gideon ang distansya ng mga labi nila. Habang nasa tuktok sila ng London ay pinagsaluhan nila ni Gideon ang unang halik nila bilang magnobyo. Hindi yun ang unang halik ni Jenny, subalit yun ang unang beses na naramdaman niyang tila nalalasing siya dahil sa isang halik. Walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman niya ng mga sandaling yun.
Lalo pat ng mga sumunod na araw ay lagi silang nakikita ni Gideon pagkatapos ng trabaho niya sa ospital. Isang linggo matapos nilang maging ganap na magnobyo ni Gideon, ay sinabi ng binata na ipapakilala siya nito sa inang Briton. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng mami mo, Gideon? Nag-aalalang tanong ni Jenny sa nobyo habang sakay sila ng taxi patungo sa restaurant kung saan naghihintay ang ina ng binata. Oo naman, sweetheart. Bakit parang kinakabahan ka? Baling sa kanya ni Gideon. Siyempre, that's your mother. Gusto kong magustuhan niya ako. Hinawakan ni Gideon ang isang kamay ni Jenny habang diretsyo itong nakatingin sa mga mata ng nobya. I'm sure magugustuhan ka rin niya tulad ng pagkagusto ko sa'yo. Ni Gideon bago nito hinalikan ng likod ng kamay niya. So don't be nervous, okay? Sus, dinaan mo na naman ako sa panlalandi mo. Sa kabila niyon ay hindi maitanggi ng dalaga na nabawasan ng kaba niya dahil sa ginawa at sinabi ng nobyo. But really, Jenny, my mother is so nice that I wish I'd know her sooner. Ni Gideon sa kanya. Naikwento sa kanya ni Gideon na noong una ay galit ito sa sariling ina dahil sa pangiiwan nito kay Gideon sa piling ng ama. Subalit nang makilala ni Gideon ng ina, ay naglaho ang lahat ng galit nito para sa babaeng nagsilang dito. Ilang minuto pang lumipas ay nakarating silang magnobyo sa restaurant kung saan naroon ng ina ng binata. Sumalubong sa kanila ang isang magandang ginang na kahawig ni Gideon. Mom, this is Jenny, girlfriend ko. Malawak ang ngiting wika ni Gideon sa ina. Nakakaintindi ng Tagalog ang mami mo? Nagulat at mahinang tanong ni Jenny sa nobyo na nasa tabi niya. Konti lang, Jenny. Ang ina ni Gideon ang sumagot sa kanya bago siya hinawakan sa braso at bineso sa pisngi. Nice to meet you. My son is right. Ang ganda-ganda mo. Anang ginang sa kanya. Thank you po, Tita Emma. You're very beautiful too. Ngiti ni Jenny sa kaharap na ginang. Alam ni Jenny na uso sa mga Briton ang magtawagan sa first name kahit na malaking agwat ng edad. Subalit naiilang siyang tawagin ng ina ng nobyo sa pangalan lang nito. Bakit tita kung pwede namang mommy rin ang itawag mo sa kanya? Wika sa kanya ni Gideon bago siya pabirong kinindatan. Pinanliitan ni Jenny ng mga mata ang nobyo na ikinatawa lang ito. Gusto lang kitang patawanin, sweetheart. Masyado ka kasing tense. Ni Gideon bago nito muling hinalikan ang kamay niya sa harap ng ina. You can call me anything you want, Jenny. Wika kay Jenny ng ina ni Gideon habang naghihintay sila sa pagdating ng order nila. Mom, tagalogin mo tong sweetheart ko kasi nauumay na raw yun sa araw-araw ng pakikipag-Englishan sa mga pasyente niya. Wika ni Gideon sa ina. Bahagyang natawang ginang sa sinabi ni Gideon bago ito bumaling kay Jenny. Kamusta ang trabaho mo sa ospital? Tanong nito sa dalaga sa matatas na Tagalog. Ayon kay Gideon ay mahigit isang dekada na nirahan sa Pilipinas ang ina nito, kaya marunong ito ng wika nila. Nalaman niyang isang painter ang ina ni Gideon at mayroong half-sister ang binata na kasalukuyang nasa France at nagtatrabaho bilang isang modelo. Ayos naman po. Ngiti ni Jenny sa ginang. Tulad ng sinabi ni Gideon, mabait ang ina nito. Sa kilos at trato nito kay Jenny ay alam ng dalaga na gusto siya ng ginang para sa anak nito. Your sister has a show next month. You two should go to France and meet her. Ipakilala mo si Jenny sa kapatid mo. Wika ng ginang kay Gideon na ang tinutukoy ay ang half-sister ng binata. Maybe next time, tita. Sagot ni Jenny sa ginang. Masyadong hectic ang trabaho ko sa ospital. Saka magastos pang mag-travel ngayon. Anya pa rito. Well, I'm sure Gideon can handle the expenses. Sagot ng ina ni Gideon bago ito bumaling sa anak. Tumikhim si Gideon bago ngumiti sa kanya. Maybe next time, Mom. Sagot ni Gideon sa ina na bahagyang ikinakunot ng noon ng ginang. Anyway, is your father okay that you're here in London, son? Yes, Mom. I talked to Dad about it. Tila magsasalita pa ang ginang nang dumating ang pagkain nila. Bago sila magpaalam ni Gideon sa ina nito, ay inimbitahan ng ginang si Jenny na mag-dinner sa bahay nito next time. Gideon, okay lang ba sa papa mo na nandito ka sa London? Pagkatapos nilang makipagkita sa ina ng binata ay dumiretso sila sa apartment na kasalukuyang nirerentahan ni Gideon habang nasa London ito. Nabanggit sa kanya ni Gideon na solong anak ito ng ama,
Kaya ngayong nasa London ang binata, ay mag-isa lamang ang ama nito sa Pilipinas. Don't worry about it, sweetheart. My father is fine alone. Kahit nung nasa Pilipinas ako, nakabukod na ako sa kanya. Ngumiti ito bago dinala ang kamay niya sa mga labi nito. Thank you for meeting my mom today, Jenny. Masuyong wika nito sa kanya. Thank you rin, Gideon. Nakangiting sagot ni Jenny sa binata. Ilang beses silang nagsalo sa halik ng nobyo bago siya nito inihatid sa apartment nila ng tiyahin. Mabilis na lumipas ang araw ni Jenny sa piling ng nobyong si Gideon. Namalaya na lang ng dalaga na isineselebra na nila ang unang buwan nila bilang magnobyo. Happy first month, sweetheart. Masuyong wika kay Jenny ni Gideon habang nagsasayaw sila ng gabing yun ng ballroom sa isang romantic restaurant na pinagdalhan sa kanya ng binata. Ang bilis ng mga araw, isang buwan na pala mula nung maging tayo. Nakangiting sagot ni Jenny sa nobyo. Salamat dahil kinulit mo ako makipag-date sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin dito sa London, Gideon. Wika niya sa nobyo habang nakatingin sa malalim na mga mata nito. And thank you for giving me a chance, Jenny. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Asahan mong mamahalin kita at pagsisilbihan hanggang sa pumuti ang buhok ko. Lumawa ang puso ni Jenny sa sinabing yun ng nobyo. Sus, ang lakas mo talagang magpakilig. Nakangusong wika niya sa binata. Well, asahan mong papakiligin kita hanggang sa pagtanda natin. Bahagyang natawang sagot ng nobyo sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng selebrasyon nila na yun ni Gideon, ay nagpaalam sa kanya ang nobyo na uuwi ng Pilipinas. Ayon sa binata ay pinapauwi ito ng boss nito dahil nagkaroon ng problema sa kumpanya pinagtatrabahuhan nito. Mamimiss kita. Mahinang wika ni Jenny sa nobyo habang nasa apartment sila ng tiyahin. Kasalukuyang nasa trabaho ang tita Daisy niya ng mga sandaling yon. Hindi na itago ng dalaga ang lungkot sa tono sa ibinalita ng nobyo. Nasanay siya na lagi itong kasama, kaya ngayong babalik na ito ng Pilipinas, ay tila may mabigat na bagay na dumagan sa puso niya. Bukod pa roon, may pangamba sa dibdib ni Jenny na baka kapag nagkalayo na sila ni Gideon, ay magbago ang relasyon nila ng nobyo. Don't worry, sweetheart. Hindi ako magtatagal sa Pilipinas. Babalik ako agad dito. Anang nobyo sa kanya. Ha? Paanong babalik ka agad? Hindi ba't pinapauwi ka na nga ng boss mo? Nagtatakang tanong ni Jenny sa nobyo. I can work on my laptop, Jenny. Pinapauwi lang niya ako ngayon dahil kailangan ng presensya ko sa isang proyektong hawak ko. Paniwanag sa kanya ni Gideon. I'll stay there for a few weeks, then I'll be back here. Masuyong wika nito sa kanya habang pinaglalaroan ang kamay niya. Nanonood sila ng palabas sa TV habang hinihintay ang pagdating ng tita Daisy niya mula sa trabaho. Sigurado ka? Okay lang naman sa akin na mag-LDR tayo. Nakangusong wika ni Jenny sa nobyo. Ayaw kitang mamiss, pero wala naman tayong magagawa. Kailangan natin magtrabaho para sa future natin. Anya pa rito. Hindi okay sa akin ng LDR, sweetheart. Gusto ko lagi kitang nakikita at lagi kitang nahahawakan. Ayokong mamiss kita. Kaya kung may magagawa ako para lagi kitang kasama, asahan mong gagawin ko. Malambing na sagot sa kanya ni Gideon. Tila lumobo ang puso ni Jenny sa sinabing yun ng nobyo. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Sambit ni Jenny sa nobyo bago isinandal ang ulo sa dibdib nito. Naramdaman ni Jenny ang pagyakap ng braso ni Gideon sa kanya bago nito kinintala ng halik ang sentido niya. May kailangan akong sabihin sa'yo, Jenny. Pero saka na pagbalik ko. Tulad ng sinabi ko, hindi naman ako magtatagal sa Pilipinas. Kaya hindi mo ako mamimiss. Kahit naman isang araw lang kitang hindi makita, miss na kita agad. Pag-amin ni Jenny kay Gideon bago humarap upang salubungin ang tingin nito. Talaga? E di kailangan pabaunan mo ko ng maraming halik bago ako umalis. Para naman hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa. Wika ni Gideon bago nito pilyong inangat ang kilay sa kanya. Natawa si Jenny sa inakto ng nobyo. Subalit sa huli ay pinagbigyan niya si Gideon sa gusto nito. I love you, Jenny. Masuyong sambit ni Gideon nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal din kita, Gideon. Buong pusong sagot ni Jenny sa nobyo habang hawak ang mukha nito. Kinabukasan ng gabi ay sabay silang kumain ni Gideon ng hapunan bago ito dumiretso sa airport para sa flight nito ng gabing yon. Tulad ng inaasahan ni Jenny,
Isang araw pa lang niyang hindi kasama ang nobyo ay namimiss na niya ito. Subalit na po ng ni Gideon ang pangungulila niya sa nobyo dahil gabi-gabi siya nitong tinatawagan sa Skype. Bakit parang ang gwapo mo ngayon? Tanong ni Jenny kay Gideon habang kausap niya ito ng gabing yun sa Skype. Talaga? Baka naman dahil mismo lang ako. Nangingiting sagot ng nobyo sa kanya. Baka nga. Don't worry, sweetheart. I'll be there before you know it. Sagot ng binata sa kanya na siyang nagpangiti sa dalaga. Kinabukasan, pagpasok ni Jenny sa trabaho ay sinalubong siya ng kaibigang nurse na si Rina. Grabe, Jenny. Hindi mo naman sinabi na big time pala yung boyfriend mo. Bungad kay Jenny ng babae ng umagang yon. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Nagtatakang tanong ni Jenny sa kaibigan. Di ba nabanggit mo na engineer yung si Gideon? Hindi mo naman sinabi na hindi lang pala siya engineer, kundi may-ari siya ng malaking company sa Pilipinas. Anong ibig mong sabihin, Rina? Naguguluhang sambit ni Jenny sa kaibigan. Tingnan mo tong article na to, Jenny. Kasama si Gideon sa richest bachelors in the Philippines under 40. Pang top 5 siya, kasunod ng businessman na si Lawrence Buenavista Salvador. Wika sa kanya ni Rina, bago nito ipinakita sa kanya ang screen ng cellphone nito. Mula sa screen ay nakita ni Jenny ang pangalan ni Gideon. Katabi ng pangalan nito ay ang maliit na picture ng binata. Sa larawang yun ay nakasuot ng Amerikana ang nobyo. Habang nakatitig si Jenny sa larawan ay hindi niya maikakailang si Gideon nga iyon. Licensed civil engineer siya at may master's degree din sa business management at CEO siya ng isa sa pinakamalaking construction firm sa Pilipinas. Pagpapatuloy pa ni Rina. Napalunok si Jenny kasabay ng panlalamig habang binabasa ang article na yon tungkol kay Gideon sa screen ng cellphone ng kaibigan. Jenny, bakit para ka natuklaw ng ahas dyan? Teka, wag mo sabihin hindi mo alam na bilyonaryo palang boyfriend mo. Untag sa kanya ni Rina nang bumaling sa kanya ang babae at mapansin ang reaksyon niya. Hindi ko alam, Rina. Sabi niya sa akin, simpleng engineer lang siya. Hindi ko alam na isa pala siya sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Mahinang sambit ni Jenny sa kaibigan kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Okay ka lang ba, Jenny? Nag-aalalang tanong sa kanya ng kasamang nurse. Nag-angat si Jenny ng tingin kay Rina. Pagkatapos ay mapait na ngumiti sa babae. Nang mga sandaling yon, pakiwari ni Jenny ay tinutusok ng libo-libong karayom ang puso niya. Subalit sa kabila ng nararamdaman, ay pinilit niyang mag-concentrate sa trabaho. Nang gabing yon ay sinubukan siyang tawagan ni Gideon. Subalit sa halip na sagutin ang tawag ng nobyo, ay pinatay ni Jenny ang cellphone. Hindi siya handang makausap ang binata at komprontahin ito sa pagsisinungaling na ginawa nito sa kanya. Jenny, tinawagan ako ni Gideon dahil hindi ka raw sumasagot sa tawag niya. May problema ba kayong dalawa? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba natulog? Tanong kay Jenny ng tita Daisy niya nang magpang-abot sila ng tiyahin sa kusina kinabukasan. Niloko ako ni Gideon, tita. Mahinang sambit ni Jenny sa tiyahin. Teka, anong ginawa niya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ng matandang babae. Nagsinungaling siya sa akin, tita. Mapait na ngumiti ang dalaga bago inilahad sa matandang babae ang natuklasan niya tungkol sa katauhan ni Gideon. It all made sense, tita. Kaya pala nagawa niyang manatili dito sa London sa loob ng 2 buwan. Kasi hindi naman pala siya simpleng empleyado lang. Siya palang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Bilyonaryo pala siya. Naluluha at nakakuyom ang palad na wika ni Jenny sa tiyahin. Jenny, iha, baka naman may dahilan si Gideon kung bakit hindi niya sinabi sa iyo tungkol sa parting yun ng kanyang pagkatao. Marahang wika sa kanya ng kanyang tiyahin. Kahit ano pang dahilan niya, nagsinungaling pa rin siya, tita. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yun sa akin. I was nothing but honest to him. Pero anong isinukli niya sa akin? Pagpapatuloy ng dalaga. Sa pagkakataong yun ay tuluyang bumagsak ang luha niya. Pagkatapos ng nangyari sa relasyon nila ng unang naging nobyo na si Carlo, akala ni Jenny ay matatagalan bago niya muling buksan ang puso sa ibang lalaki. Subalit dumating si Gideon at mabilis nitong napasok ang puso niya. Kaya naman labis ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun dahil sa pagsisinungaling na ginawa ng nobyo.
Pakiwari niya ay mas masakit yon kaysa sa naramdaman niya noong niloko siya ni Carlo. Patunay yun na sa kabila ng maiksing panahong pagsasama nila ni Gideon, ay mas malalim ang pagmamahal niya sa lalaki kaysa sa dating nobyo. Huwag ka nang pumasok ngayon at magpahinga na lang muna, Jenny. Marahang wika kay Jenny ng kanyang tiyahin. Mapait nang umiti si Jenny sa kanyang tita Daisy kasabay ng pag-iling. Hindi pwede, tita. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Sagot niya sa matandang babae. Sa kabila ng dinaramdam ay kailangan magtrabaho ni Jenny dahil alam niyang hindi hihinto ang mundo para sa dinaramdam niya, lalo na sa mga OFW na tulad niya. Nang gabing yun, paglabas ni Jenny ng ospital, ay nabigla siya nang sumalubong sa kanya si Gideon. Hindi tulad ng madalas na suot ng nobyo sa 2 buwang magkasama sila, sa pagkakataong yun ay naka-business suit ang binata. Jenny. Nang salubungin ng dalaga ang mata ng nobyo ay tila tinusok ng karayom ang puso ni Jenny, kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Subalit sa kabila ng nararamdaman ay buong tapang na tiningnan niya ito. Anong ginagawa mo dito, Mr. Billionaire Engineer Gideon De La Torre, CEO of De La Torre Industries? Puno ng sarkasmong tanong ni Jenny sa binata. Sinubukang lumapit sa kanya ng binata subalit humakbang si Jenny paatras. Natatakot siyang kapag hinawakan siya ni Gideon ay bumigay siya sa binata. Alam niyang sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun, hindi niya maitatanggi ang malalim na pagmamahal kay Gideon. Nagtiwala ako sa iyo, Gideon, pero hindi ko akalain na magagawa mo magsinungaling sa akin. Wika ni Jenny kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Jenny, I'm sorry for lying to you, sweetheart. Pero magpapaliwanag ako. Please. Nagsusumamang wika ni Gideon sa dalaga. Sige nga, bakit ka nagsinungaling sa akin, Gideon? Dahil ba natatakot kang kapag nalaman kong bilyonaryo ka ay samantalahin kita? Dahil ba iniisip mo na baka gamitin lang kita? Sikmat ni Jenny sa kaharap. No, sweetheart. Mariing iling sa kanyang ng nobyo. Wala akong pakialam sa lahat ng yan. I'm willing to give you my riches if you ask me to. Wala akong interes sa lahat ng yaman mo, Gideon. Mariing putol niya sa lalaki. I know, Jenny. And believe me, hindi ko ginustong magsinungaling sa'yo. Wala sa intensyon ko na ilihim sa'yo tungkol sa estado ng buhay ko. Pero napilitan akong gawin yun nang sabihin mo sa akin na ayaw mo nang magnobyo ng businessman at mayaman na katulad ng ex mo. Paliwanag ni Gideon. Natigilan si Jenny sa sinabi ng nobyo. Naalala niyang nabanggit niya yun sa binata noong unang beses na lumabas sila. It was only our first date, Jenny. At ayokong sa unang date pa lang natin ay mawala na ako ng pag-asa sa'yo. Dahil lang sa nalaman mo na may-ari ako ng isang malaking kumpanya. That's why I told you I was only a simple engineer working in a construction company. Because I want a fair chance with you, Jenny. Pagpapatuloy ni Gideon. Baka sa mga mata nito ang nagbabadyang luha. Humugot si Jenny ng malalim na hininga para pigilan ang luhang nais bumagsak mula sa mga mata. Sige, naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin ng boyfriend na kita? Ang daming pagkakataon para sabihin sa akin ng totoo, Gideon. I was looking for the right time to tell you. Pagbalik ko galing ng Pilipinas, bala ko nang sabihin sa'yo. Pero naunahan mo akong malaman. I'm sorry for telling you too late. Sa kakahintay ko ng tamang pagkakataon, naunahan mo akong malaman at nasaktan kita. Paliwanag ng binata kasabay ng tuluyang pagpatak ng luha. The least thing I wanted to do was to hurt you, sweetheart. Pero nasaktan kita at patawarin mo ako. Wika pa nito sa basag na boses. Tila may pumiga sa puso ng dalaga habang nakatingin sa mukha ng nobyo. Gusto niya itong hawakan at aluin, subalit pinigilan niya ang sarili. Yun lang ba, Gideon? Yun lang bang kasinungalingang sinabi mo sa akin? Mahinang tanong niya sa nobyo. Kung meron pa, sabihin mo na para isang sakit na lang. That's the only lie I told you, Jenny. Sagot ni Gideon sa kanya. Totoong nararamdaman ko sa'yo. I'm in love with you. I fell in love with you the very first time I saw you here in the hospital. Call me corny, but it was like magic when our eyes met and my heart stopped beating for a moment. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama sa hinaharap. Buong damdaming pahayag ng binata. Alam kong nasaktan kita.
Pero bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa sakit na naidulot ko sa'yo. I'll make up for it for the rest of our lives, sweetheart. Pagpapatuloy ni Gideon sa nagsusumamong boses. Kinagat ni Jenny ang ibabang labi bago umiling sa binata. Hindi ko alam, Gideon. Bigyan mo muna ako ng panahong mag-isip. Sagot niya sa lalaki. I understand, Jenny. Mahinang wika ng nobyo bago ito marahang tumango sa kanya. Alam kong nasaktan kita at hindi mo ako basta-basta mapapatawad. So I'm giving you all the space that you want and I'm willing to wait for you hanggang sa bumalik ka sa akin. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Jenny sa nobyo bago niya ito tuluyang nilagpasan. Nang gabing yun, sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay nakatulog si Jenny ng payapa ang dibdib. Naiintindihan niya ang ginawa ni Gideon at naniniwala siya sa mga sinabi nito. Subalit hindi basta-basta mapapawi ang sakit na naramdaman ni Jenny, lalo pat niloko rin siya ng unang nobyo. Nagpadala ng bulaklak si Gideon, Jenny. Bungad kay Jenny ng tiyahin kinabukasan ng umaga. Inabot nito sa kanya ang isang basket ng mga puting rosas. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jenny habang pinagmamasdan ng mga bulaklak. Nakita niya ang note na kasama niyo na may sulat kamay ni Gideon. Nakasulat doon ang katagang, I'll give you flowers until you come back to me, sweetheart. Ano, hindi pa ba kayo nag-uusap na dalawa? Usisa kay Jenny ng kanyang tita Daisy. Nag-usap na kami, tita. Tipid na sagot ni Jenny sa tiyahin. Kahit na naiintindihan ko ang paliwanag niya, hindi naman basta-basta maghihilom yung sakit na nararamdaman ko. Kaya sinabi ko sa kanya na bigyan niya muna ako ng space. Pagpapatuloy ng dalaga. Naiintindihan ko, Jenny. Marahan ang ngiting sagot sa kanya ng tiyahin. Sinunod nga ni Gideon ang sinabi nito na bibigyan siya nito ng space dahil hindi ito nagpakita kay Jenny sa mga sumunod na araw. Wala siyang narinig mula sa lalaki maliban sa mga bulaklak na araw-araw niyang natatanggap. Bakit matamlay ka ngayon? May sakit ka ba, Jenny? Tanong kay Jenny ng tiyahin habang kumakain sila ng almusal. Day off niya ng araw na yon. Wala, tita. Tipid na sagot ni Jenny sa tiyahin. Hulaan ko. Namimiss mo na yung si Gideon, ano? Tanong ng matandang babae. May panunukso sa mga mata. Hindi nakasagot si Jenny dahil tama ang tita Daisy niya. Namimiss na niya si Gideon. Magdadalawang linggo na nakalipas mula nang magpaliwanag sa kanya ang binata at huli niya itong makita. At nangungulila si Jenny sa nobyo. Gusto niya itong makita at makasama. Gusto na niyang marinig ang boses nito. Gusto na niyang makita ang matamis ng ngiti nito. Gusto na niyang maramdaman ang init ng mga yakap at halik nito. Kailan mo ba papatawarin si Gideon, Jenny? Aba, malapit na maging flower shop tong apartment natin sa mga bulaklak na pinapadala niya. Komento ng tita Daisy niya. Napatawad ko na siya, tita. Sagot ni Jenny sa kaharap. Ilang araw pa lang simula nang magkausap sila ni Gideon, ay naglaho na ang hinanakit na nararamdaman ng dalaga para sa nobyo. At ng mga sandaling yon, wala nang ibang pumupuno sa puso niya kundi ang matinding pagmamahal at pangungulila para sa lalaking minamahal. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka pa makipagkita sa kanya? Nako, baka mamaya magsawa na yan si Gideon kakahintay sa'yo. Natigilan si Jenny sa sinabi ng kanyang tita Daisy. Subalit hindi niya pinakita sa tiyahin ang pangambang umusbong sa dibdib dahil sa sinabi nito. Kung magsasawa siya, ibig sabihin hindi totoong nararamdaman niya sa akin. Sa halip ay mahinang sagot ni Jenny sa matandang babae. Bahagyang natawa ang tita Daisy niya bago ito ngumisi. Nagbibiro lang ako, Jenny. Halata naman sa binatang yun na mahal ka niya, kaya hindi ka nun susukuan. Pero wag mo rin naman paghintayin ng matagal, Jenny. Nakausap ko siya nung isang araw. Halata sa mukha niya na nangungulila na rin siya sa'yo. Makikipagkita na ako sa kanya mamaya, tita. Mabuti naman. At baka kapag hindi mo pa kinausap si Gideon ngayon maghintay ka pa ng isang buwan. Wika ng tiyahin sa kanya. Anong ibig mong sabihin, tita? Nakausap ko si Gideon, di ba? Nabanggit niya sa akin na uuwi siya sa Pilipinas ngayon at sa susunod na buwan na ang balik niya dito sa London. Anang tiyahin kay Jenny. Sa narinig na iyon ay napatayo si Jenny mula sa kinauupuan. Wala siyang ibang nasa isip ng mga sandaling yon kundi ang kagustuhang makita at makausap si Gideon bago ito umalis pabalik ng Pilipinas. Pupuntahan ko na si Gideon, tita. Kailangan ko siyang makausap bago siya makaalis.
Wika niya sa tiyahin bago nagmamadaling lisanin ang apartment nila. Mabilis na nakarating si Jenny sa apartment na tinutuloyan ni Gideon. Kinutok ng dalaga ang pinto ng apartment. Subalit ilang minuto ang lumipas ay walang nagbubukas ng pinto sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Jenny sa ideyang wala na roon si Gideon at nakaalis na ito pauwi ng Pilipinas. Napayoko si Jenny at kinagat ang ibabang labi. Subalit kasabay niyon ay narinig ng dalaga ang boses ng lalaking minamahal. Jenny? Bumaling si Jenny sa kanang bahagi ng hallway. Nakita niya si Gideon, ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Nakasuot ito ng puting t-shirt at basa ng pawis ang buhok na tila kagagaling lang sa pagja-jogging. Bago pa mapigilan ni Jenny ang sarili ay tinawid na niya ang distansya nila ni Gideon upang yakapin ang binata. I miss you, Gideon. Madamdaming wika ni Jenny sa nobyo, kasabay ng pag-angat ng tingin dito. I'm sorry kung inabot ako ng 2 linggo bago ako nagpakita sa'yo. Hey, wala kang dapat ihingi ng tawad, sweetheart. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na handa akong maghintay? And I mean that. I'm willing to wait for you no matter how long it takes. Masuyong wika ni Gideon habang nakatingin sa mga mata niya. Bahagyang lumayo si Jenny sa binata upang mahawakan ang mukha nito. Thank you for waiting for me, Gideon. Pero hindi mo na kailangan maghintay pa dahil nandito na ako. Masuyong wika niya sa nobyo. Mahal na mahal kita, Jenny. Thank you for forgiving me and for giving me a second chance. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Mamahalin kita hanggang sa susunod na habang buhay. Buong pagmamahal na pangako sa kanya ng binata. Mahal na mahal din kita, Gideon. Nagtampo lang naman ako dahil nagbihim ka eh. Pero okay na ako ngayon. Naiintindihan na kita. Pero gusto kong malaman mo na kahit simpleng engineer ka lang, mamahalin pa rin kita. Hindi mahalaga sa akin ang yaman mo. Thank you, sweetheart. Promise, no more secrets. Matamis na ngumiti sa kanya ang nobyo bago nito sinakop ang mga labi niya sa isang halik. Ibinuhos nilang dalawa sa halik na yon ang nararamdamang pangungulila sa isa't isa sa mga nagdaang araw na hindi sila magkasama. Bakit nga pala mukha kang nagpapanik kanina? Tanong ni Gideon kay Jenny nang maghiwalay ang mga labi nila. Sabi ni tita na uuwi ka ng Pilipinas at sa susunod na buwan na ang balik mo. Inakala ko na nakaalis ka na kaya nagpanik ako. Sagot ni Jenny sa nobyo. What? Hindi ako uuwi ng Pilipinas, Jenny. Kunot ang noong sagot ni Gideon na nagpaawang sa mga labi ng dalaga. Kung ganon, nagsinungaling si tita? Hindi makapaniwalang sambit ni Jenny bago malakas na suminghap. Sigurado akong sinabi niyo yun para magmadali akong pumunta dito, Gideon. Anya sa nobyo nang mapagtanto ang ginawa ng tiyahin. Well, I guess masyadong boto sa akin si Tita Daisy Nakangising wika ni Gideon sa kanya. Natawa na lang din si Jenny bago muling pinaglapit ang mga labi nila ng nobyo. Let's get inside, sweetheart. I want to kiss you again. But let me take a shower first. Masuyong sambit ng nobyo nang pansamantala nitong pakawalan ang mga labi ng dalaga. Mabango ka pa rin naman kahit may pawis ka. Nangingiting wika ni Jenny sa nobyo. Subalit sa huli ay nagpatianod siya kay Gideon papasok sa unit nito upang doon nila ituloy ang naudlot na paghahalikan. Sa kabila ng responsibilidad ni Gideon sa kumpanyang pag-aari ng ama nito, ay nagawang manatili ng binata sa London. Kapag kailangan ng presensya nito sa kumpanya ay umuwi ito ng Pilipinas. Pagdating ng unang anibersaryo ni Jenny at Gideon, ay ikinabigla ng dalaga nang mag-propose sa kanya ang nobyo. Ginawa yun ni Gideon habang nasa London ay sila, ang lugar kung saan sila naging ganap na magnobyo ng binata. Nang magpakasyon si Jenny sa trabaho ay sumama siya kay Gideon pauwi na Pilipinas upang formal na ipakilala ang nobyo sa pamilya niya. Ipinakilala rin siya ng binata sa ama nito na malugod na tinanggap siya katulad ng pagtanggap ng ina nito sa kanya. Excited na ang bawat pamilya nila na magkaroon sila ng anak. Pagkatapos ng kontrata ni Jenny sa trabaho, ay umuwi na sila ni Gideon ng Pilipinas upang doon magpakasal at bumuo ng pamilya. Hindi na siya pinabalik pa ni Gideon sa pagiging OFW. Nag-focus na lamang siya sa binuo nilang pamilya. Sa pagsasama nila ay biniyayaan sila ng 3 makukulit at malulusog na supling. Sa tuwing isineselebra nila ni Gideon ang anibersaryo nila,
ay lumilipad sila papunta sa London, kung saan nabuo ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Pero kung dati ay sila lamang dalawa ang bumabalik doon, ngayon ay mas marami na sila dahil sa kanilang mga anak. Masaya nilang pinagmamalaki sa kanilang mga anak na sa London nagsimula ang lahat. Kaya isa silang pamilya ngayon na puno ng pagmamahalan at kakontentuhan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.